Matandang banda na kami. Ayaw na, magulo kami, mga rebelde kami. Hindi kami makikiuso. Rock kami, rock. rock. Hello Galaxy, kami Hi, po ang Galaxy. Mayonnaise. Well, basically after the last one which was released during the pandemic, 2020, parang a lot has happened in the last 4 years. And may mga unexpected na magandang surprise na nangyari sa mga buhay namin, which is yung nangyari sa Jopay end of 2022. And siguro naisip ko lang na ang tagal na pala natin di naglalabas ng album. So during probably one of our busiest eras, nagsulat kami. Tapos binabalik pa rin namin kung paano kami nagsimula. Nakikita kami sa studio every once in a while. Tapos nag-aareglo ng mga kanta. And ito yung mga nabuo namin siguro the last 2 years na nagigig. Ito yung mga kanta na nabuo. Tapos nilabas namin as an album. Maiba lang kasi alam naman natin lahat na nagbabago na yung landscape ng industry Panay singles. Pero wala, matandang banda na kami. Ayaw na, magulo kami, mga rebelde kami. Hindi kami makikiuso. Rock kami, rock. rock. Yeah, kasi it's a balance In the last 4 years, there's a lot of good things and a lot of bad things na nangyari sa amin. It was written during the pandemic, after the pandemic, before the political rallies, after the political rallies, before the success of Jopay, and then after the success of Jopay. Ano talaga, yun lang. Thankful kami kasi binibigyan pa rin kami ng kapasidad na makagawa ng kung anong gusto namin gawin na wala nagdidikta. Malaking bagay yun I remember us talking about Jopay years ago. So pag-usapan pa ulit siya, parang nakakabobo lang. Kaya sobrang thankful lang din talaga kami na yun nga, wala nagdidikta, wala nagsasabi na wag maglabas ng ganito, wag maglabas ng ganyan. Nakakatuwa din yung evolution of the industry and the consumer. Kasi nagbago rin yung consumer. Before, ako mismo nahiya ako makipag-usap sa mga idol kong artist. Ngayon, yung mga fans ngayon, simpleng comment lang sa social media, mabilisan na connection. Yun yung parang Kaya siguro yun yung naisip ko na magandang title ng album kasi thankful lang kami. Pucha, nandito pa rin kami. Tagal ko na siyang nasulat. Pero yun nga parang naisip ko ng tamang timing rin. Kasi pagka matandang banda na parang syempre nauubusan ka na ng chords. Ganyan. So refreshing lang yung chords for me and yung arrangement. Nakikita ko sa mga comments na, tunog Blink, tunog ganyan-ganyan. Para yun sa mga bata na hindi kilala yung Blink-182, para sa mga bata hindi kilala yung Boxcar Racer o yung mga mabibigat na banda na trip namin. Para yung mga nakakaalala, kuwari may nag-comment, tunog Blink-182. Parinig mo sa tropa mo yung Blink-182 para maintindihan nila kung bakit kami naging ganito, ganyan. Tapos, bakit Dragon? Personally for the lyrics. Marami kasi ngayon mga tao na madali kasi ngayon maging mabait Kasi yun yung habol ng lahat ng tao ngayon, to be loved, to be liked, to be viral. Palagi may dragon. May laging kokontra dyan, palaging may masama ang intensyon. Kaya lagi tayo mag-ingat. If there's one thing na maganda na nangyari ng pandemic, is yung connection between foreign artists and foreign, paano ko ba sasabihin, colleagues, mga natin, ka-industriya natin, So, one time, I was listening to the album of Thrice. Tapos sa credits yung nag-mix si Scott Evans. And meron siyang website sa Instagram niya. And then I contacted the website. Nag-inquire lang ako. Nag-reply. So, ang galing lang din. So, nag-reply siya. Uyu. Ang galing actually, to be honest. Ang galing kasi nagre-research talaga sila. So, nag-reply siya and then we tried one song. Hukayan nyo na lang. Meron kami nilabas ng pandemic, yung Butanding. Yun yung parang tinesting lang namin. Nagpamix kami isang kanta. Sabi ko sa grupo, once na makarecord tayo ng mga kanta for an album, it's gotta be Scott. Siya dapat yung ma-mix. Tapos, ang sobrang, the coolest thing about him is that, siyempre, pwede kang maging di ba? Pwede kang ma-starstruck, kanyan. He's so down to earth. Siya pa nagsasabi ng options for mastering. Siya nagsabi na I'll give you options kung sino pwede mag-master ng record nyo, ng LP nyo. Sinend niya sa akin yung mga Sabi ko, I trust you kung sino tingin mong okay. And then he said na parang, if you're going for the Thrice sound, go with this mastering services. Yun. So that's why it's just lang talaga. Parang, imagine that, like 20 years ago, parang that would have been impossible. Diba? Parang magtsatsaga ka kung sino lang available. Pero ngayon, you have the capability to choose kung sino mag-mix mo. To be honest, the options either kay Scott Evans or sa Abbey Road. So, gets mo, parang wow, nakakatawa lang. He's my idol. Sa mga hindi nakakilala, si Steve Albini kasi yung producer, actually din kanya sinasabing producer siya sa pinaka-paborito kong album ng Nirvana, yung In Utero. Yung In Utero po, yun yung mga nakikita nyo sa cotton on na t-shirt na parang
Angel na nakaubad. Yan yung in utero. Kasi naging t-shirt na lang yung Nirvana eh. So, yung album na yun, paborito ko kasi si Steve Albini, hindi siya kumukuha ng credits sa production ng mga banda. Ibig sabihin, kunwari yung mga producer sa US, kunwari producer ni Justin Bieber, let's say. Pag kumikita yung album ni Justin Bieber, kumikita rin yung producer. Kumbaga meron siyang credits doon sa, kumbaga points yung tawag nila doon eh. So, kunwari, kung ano man yung pinag-usapan nilang agreement ng label, kumari, you get 5%. Kung kumita ng 1 million yun. Pero si Steve Albini hindi. Marami siyang mga na-record na banda na paborito ko. And ang nakakatuwa at nakakapanghinayang dito, si Scott Evans nagtrabaho with Steve Albini sa studio na in Chicago. Naisip ko na yun na posible na makapag-record kami sa studio ni Steve sa Chicago kung given the chance. And so, laking bagay din. Malaking bagay yun kasi naisip ko na, matanda na nga kami. When your heroes are dying, you have to be careful with your diet. Si Nikhil naman, shoutout kay Nikhil. Ano ba apelyido niya? Armanani? Armanani. Arma namin. Basta kay Nikhil. Isa doon. He's the producer and engineer in Line In Studio. Nag-record kami sa kanya nung kanta na yun, tapos we had a talk na if you know anyone who could remix the song. Eh syempre, pantay ng budots, di ba? So sabi ko, baka mag-hit to sa TikTok. So yun yung storya nun. Actually, walang single yung album eh. Ang nakakatawa dito kasi nung pinipitch namin sa Sony to, tinatanong nila, syempre yung Sony, tinatrato nila to kung paano mag-promote ng mga normal na mga artists. Eh, sabi ko kay Adrian sa Yellow Room, hindi, basta a week before, labas nyo lang yung Dragon, and then on the drop of the record, gawin nyo na lang yung Tiger na i-pitch nyo sa Spotify. Yun lang yun. Basta kung may makinig, masaya na kami doon. Kasi yun nga, sa sobrang daming artist na lumalabas ngayon. Every Friday may bagong artist na naglalabas. It's impossible to, alam mo yun, to sustain yung attention span ng mga listeners mo. Pero yun nga, that's why we invest in our fan base, which is yung Mayo Nation, is because we believe that sila yung susi para maging nandito pa rin kami. Sinabi ko na to, isa sa mga teaser namin, kailangan talaga kayo happy kayo together. I mean, you can be friends or not friends, pero nag-enjoy dapat. Pwedeng pag nakita na kayo, saya kayo. Kasi may mga gigs kami, wari sila, nag-aeroplano sila, at ako, nag-land trip ako. Wala namang ano yun, parang bad trip ako. Ako, nagsasakyan ako. Basta pagdating doon, sa holding area, masaya kami. Kwentuhan kami about stuff, about chismis. Yan yung number 1 paborito namin, chismis. Yun yung fuel eh. Para medyo, pagkain tsaka chismis yan. So, yun lang talaga. It's all about togetherness. Kasi di ka tatagal kung di kayo together.